Si Luka ang fastest player na meron 10,000 points at 1,000 3-point shot sa loob ng 358 games. Ang nasa headline kasi pinakamabilis si Luka na nakakuha ng 10,000 points. Kaya nilagyan ko din ng 1,000 3-point shot para maiba yung category dahil si Donovan Mitchell ang nakagawa no ng pinakamabilis. Sa history kasi ang fastest player talaga na meron 10,000 points ay si Wilt sa loob ng 236 games. Apat na players lang din na nagkaroon ng 50 or more points sa Christmas game. Sina Bernard King, Wilt, Rick Barry at itong si Luka. Sa milestone pa yun ni Luka, lamang lang sa kanya si Kawhi ng nasa 2,944 points. So at least 3 season yon para kay Luka kung pagbabasihan mo yung points niya kada taon. Meron lamang 51 players so far ngayon ang meron 20,000 points sa kanilang karir. Sa trajectory ni Luka sa next 5 season, pwede niyang maabot yung 20,000 points. Dinali na naman ni Luka itong si Devin Booker sa game ng Dallas at Suns. May headline kasi noon na dismayado na si Kevin Durant sa team. Meron pang isang play doon na nahuli ng media si Devin Booker na sinigawan na yung kanyang teammate. Sa third quarter, naagaw ni Luka ang bola. Nasa 11 minutes pa at 11 points pa lang ang lamang ng Dallas. Manageable pa yon para sa Suns. Easy 2 points yun para kay Luka sa fast break. Walang ibang players ang humabol dito kay Luka bukod dito kay Devin Booker. Kaya di umano nagalit si Booker na bakit hindi tumakbo pabalik yung ibang players ng Suns. Direktang sinabi niya di umano yun kay Meto. Siya kasi yun nag-turnover ng bola na makikita mong nanood na lang. Base pa kay Booker, ikaw na nag-turnover, hindi ka pa tumakbo pabalik. Sa late third quarter, nakalamang pa noon ng Suns 89-84 mula naman kay Grayson Allen. Naibaba pa ng Dallas yun sa 1 point sa end of third. May total na noon si Luka sa loob ng 3 quarter na 38 points. Nang fourth naman, doon na nag-collapse ang Suns. Sabi pa nga ni Booker sa interview, poor rotation, game plan at nawala na sila ng focus. Ang game plan pa ng Suns, i-double team si Luka pero nakakascore pa rin siya. 8 3-point shot at meron pang 15 assists. Sinabi pa ni Devin Booker noon na yung defensive scheme na ginagamit nila kapag si Luka di-double team, ipapasa lang niya sa open teammate. Easiest 50 points di umano para kay Luka dahil 60% sa field, 50% sa 3-point area, meron pang 12 out of 12 sa free throw line. Kahit i-double team siya, papasok pa rin yung mga tira niya. Si Kyrie naman kitang masaya sa naging game na yun ni Luka. Pero 9 games na siyang hindi nakakapaglaro at 5-4 ang record ng Dallas noon. Potentially out pa rin si Kyrie next game versus Cavaliers. Dahil wala pa ako nakikitang report doon kung ano talaga ang status niya. Bukod sa nilagay siyang out pa sa ngayon. Sa mga report kasi sa Dallas website, on process pa ang rehab ni Kyrie. Nung na-injured kasi siya dati versus Portland, sinabi ni Jason Kidd na hindi naman malala yung injury ni Kyrie. Pero naglagay siya noon ng walking boots at makaraan ng ilang linggo saka inalis. Sa ngayon, magtatatlong linggo nang wala siya sa Dallas. Sa isang interview pa, ayaw sabihin ni Jason Kidd kung kailan babalik si Kyrie sa lineup. Iniiwasan niya yung mga tanong na yung regarding kay Kyrie. Pero base mismo kay Jason Kidd, pinipilit na talaga maglaro ni Kyrie pero binigyan nila ng ilang araw para magpagaling pa. Based din sa interview na yon, next 2 weeks i-re-evaluate si Kyrie. Base naman yan sa December 24 interview ni Jason Kidd. Base doon sa sinabi niya, mga January pa posible makabalik si Kyrie at nasa 8 games ang estimated na mawawala pa siya sa lineup kung i-re-evaluate pa siya.